Mali daw yung way natin. Natawag pa akong bias. Nga hayop. 5 reasons kung bakit nga ba mabuting magkaroon tayo ng isang uniform and standard contract para sa mga rental property natin, especially sa residential tulad ng apartment. Ang ibig ko sabihin, let's say kung meron kang isang malaking building na puro nakatira doon mga tenant mo, bakit nga ba maganda na may iisa lang silang contract at hindi pa iba-iba? Sa experience kasi natin, may 5 possibility, no? Possibilities pala. No, na pwedeng mangyari sa atin kapag paiba-iba yung contract ng bawat tenant na kausap mo. May nakausap kasi tayo dito, no, sa isa mga watcher natin. Sabi niya, mali daw yung way natin, no, na hindi daw tayo open, no, sa pagbabago ng contract natin. Sabi niya, sa condominium na daw niya, sa experience niya, naiisang condominium lang. Nakikinig daw siya sa bawat tenant niya. At kung may gusto raw pabago yung tenant niya, pinagbibigay niya raw kung sa abot na makakaya niya para ma-deal na nila. Nga lang, ang banat ko doon, pwede sigurong mangyari yan, no? Prerogative mo bilang may-ari. Pero ako, kung ako magpapayo sa inyo, bilang influencer na rin, no? Hold up. Hindi ko ipapayo yung ganon. Dahil na-experience na natin yan real life, no? Multiple door apartment na nagkaroon ng mga mini differences ng bawat contract, kaya nagkaroon ng malaking gusot sa huli. Kaya today, tapusin yung video na to kasi isi-share ko sa inyo yung mga na-experience natin dahil, no, sa palpak ko noon na pinabago-bago ko yung contract according sa gusto or ayaw ng tenant. Kumbaga, parang ako'y sumusunod sa kanila before. Kung baguhan ka pala sa channel natin, mabuting follow mo and subscribe mo itong YouTube natin or Facebook natin and sa TikTok para updated ka sa mga videos katulad dito. Mabalik tayo dun sa isa mga watcher natin na nag-comment, no, na may condominium daw siyang isang piraso, pinagbibigyan niya raw yung mga tenant niya. Sabi ko nga sa condominium or sa kung isa lang yung rental property mo, nag-work yan. Pero kung marami, medyo mahirap yan at maraming problema ang aabutin mo kapag pinalo mo yung ganong klaseng strategy. Pero tignan natin, no, sa video na to kung ano nga ba yung 5 possibilities na mangyayari kapag paiba-iba ka ng contract sa bawat tenant dahil na-experience ko nga before yan. Number 1, you will lose your credibility. Sa Tagalog, possible na tawagin kang bias. Nung first time ko kasi nagpa-rent, no, sa 6-door apartment natin, may isang tenant doon na nagre-request na baka raw pwede siya magtayo ng small business niya doon sa loob ng bahay niya. So, hindi ako pumayag noon. Kasi siyempre, isip ko gagawin business, gagawin lalagyan ng mga stocks, etc. Pero, may isa akong tenant na pinayagan ko naman before na magkaroon ng maliit na sari-sari store. Kasi inisip ko, kung may sari-sari store dito, mabuti, makakabili sila doon. Which is yung isa kasi binibenta niya mga halo-halong e-commerce products. Pero sa madaling salita, isa pinayagan ko mag-business, sari-sari store, no? Inisip ko benefits ng lahat. Isa naman di ko pinayagan kasi e-commerce general store siya. Pero still, no, sa kauli-ulian, na-realize ko may mali ako doon. To make the long story short, nagalit to si tenant na hindi natin pinayagan. Bakit daw bias ako? Ba't isa pinayagan? Pares lang naman daw business yun. Doon ko na-realize na mali nga ako. Bakit nga naman pinayagan ko yung isa, pero yung isa, tinanggihan ko. Pares lang naman negosyo yun. Technically, mali ako doon. Nangyayari nga sa akin yun. Natawag pa akong bias. Pangalawang storya, aso po. Kung alam nyo lang ngayon, hindi na po pupayag na may pets, no, sa loob ng property. Pero kung sino yung mga tenant na napayagan ko na before, hindi ko na inaalis kasi napayagan na nga natin noong una. Pero hindi na ako tumatanggap talaga. Di eto na, may isa kaming tenant na may bigla may pumasok sa nilang buntis na aso, doon nanganak sa harap ng bahay nila, naawa sila. Even ako naawa ako. So pinayagan ko na. Suddenly, itong isang tenant pala namin na nasa taas ay hindi pala animal lover. O to be fair naman, no, baka animal lover, yun nga lang, meron silang allergy sa aso. Kaya nga sila pumasok sa amin kasi nga bawal nga yung pet, di ba? So, ano na naman tawag sa akin? Bakit mo pinayagan na naman yung isang tenant pero sa contract namin, bawal? Isa na namang pangmamaliit sa pagkatao ko. Mga hayop. Huwag kayo iiyak. Ayun, I've learned my lessons, no? I failed so many times din, no, sa pag-i-implement ng rules and regulation. Lalong-lalo na yung first year ng pagpaparent natin, pumalpak talaga ako. Listen, look, and listen, and learn. Until now, actually, nangangapa pa rin ako, hindi pa ako sobrang galing dyan. Kaya ako, as much as possible, para hindi malus yung credibility ba tawag doon? Bahala ka sa buhay mo. Yung may isa ka ng salita, dapat as much as possible, iisa lang yung word na sinasabi mo, iisang contract lang ang pwedeng implement para maging fair sa lahat. Number 2, you and your employee will be confused. Imagine meron kang several employees, tapos meron ka ring several tenants. In our case po, no, meron kaming 14 family tenants. Tapos, imagine
mo, magkakaiba yung rules ng bawat isa ng tenant sa loob. Magkakaroon po ng confusion na na-experience rin namin before, no, sa isa sa mga leasing namin regarding sa rules, no, and regulations sa loob ng apartment. Kaya nga, there's a time, no, na yung employee ko sabi niya sa akin, "Sir, bakit naman ganito pa iba-iba? Sabi mo noon ganito, ngayon di na ganun." Sabi ng may ibang tenant, "Uy, kala ko ba bawal yung aso? Ba't ngayon pwede na? Uy, bawal yung business, bakit ngayon meron na?" Lahat po ng successful business na nakikita nyo around your area, around the city, ay mayroon pong mga employees na may sinusunod na isang standard policy lang. So, kung paiba-iba yan, malilito pati employee mo, pati yung mga nag-rent sa'yo. Number 3, utilizing system and automation will not be implemented properly. Sa Tagalog po, yung paggamit mo ng sistema at automation na ginagamit mo sa loob ng property mo, na pinaparentahan mo, ay hindi may implement ng tama. Dahil ang kalaban po talaga ng mga business system is yung paiba-ibang standard or paiba-ibang rules and regulation. So, in our case, paiba-iba po yung contract mo, magiging kalaban niya ng business system mo. So, maglalaban tong dalawa, disaster yung aabutin ng operation mo. Kaya nga sa mga bawat business may tinatawag na standard operating procedure. So, pag yung standard operating procedure ng isang manual, no, ng company is paiba-iba, iba-iba rin yung magiging implementation. So, in rental property, dapat may sinusunod tayong isang uniform contract para hindi naguguluhan yung mga tenants natin and employees. Kasama na din dyan yung renta, no? As much as possible, kung naiset mo is 7,000, wag mo nang bagu-baguhin pa. Unless na lang siguro napatunayan mo naging overpriced ka or nag-underpriced ka or may major improvements, no, sa apartment mo at kailangan mo increase, pwede naman mag-increase or magbago. Pero in a normal circumstances ulit, ano ba? Normal circumstances. Kayo na kumausap dito, ha? Hindi ko maintindihan, ha? Nagulo ang English niyan. Sasapakin ko yan. Sa mga pangkaraniwang senaryo naman, wala namang emergency or kakaiba, as much as possible, stick ka lang dun sa presyo mo. Unless na lang din ulit, no, kung commercial yung pinaparent mo at masyadong mahal yung iyong pinaparent, pwede ka namang magkaroon ng negotiation dyan. Pwede naman yun kasi may mga kilala tayong company na gumagawa niyan. Pero meron din silang threshold kung hanggang saan ka lang makakatawad. Kumbaga, pumasok ka pa lang doon, tatawad ka pa lang, meron na silang nakaset. So, kunyari, no, may gusto kang i-rent isang property na 65,000. Bago ka pa lang pumasok dyan, bago mo palang kausapin na tumawad ka, hanggang 60,000 na lang sila. Kung yun yung standard policy nila. For approval pa yan. Na-experience kasi natin before yan. Hindi ko sure sa ibang mga big companies kung gumagawa niyan. Pero sa mga other small leasing company, pwede yan. Natatawaran din ng kaunti yan. Lalo na kung sobrang mahal nung rent. Kaya yun, mabuti po. Sabi ko nga, we can improve, no, the contract. Sa amin, 3 pages noon. Ngayon po, 4 na or 5 na yata. Pwede mong i-improve. Dagdagan mo ng dagdagan habang tumatagal. Considering na lahat, pipirma din doon in the future pagkatapos yung contract nila para may isa lang tayong contract. Para yung system natin will not be compromise. Number 4, it will cost you money along the way. May chance po na mag-lose ka ng cash flow mo sa iyong rental property pag paiba-iba yung contract. Example po, no, may isa tayong watcher dito dati. Noon, ang ini-implement niya, 2 months deposit, 1 month advance. Tandaan nyo, 2 and 1, ha? So marami siyang mga tenant, etc. Ang dami. Biglang dumating yung time na may isa siyang tenant na naawa siya. Pinakiusapan siya na baka pwedeng 1 and 1 lang. 1 month deposit, 1 month advance. Pumayag siya. Then suddenly, nalaman yun ng ibang tenant. Tapos, nalaman ng mga incoming tenants kasi syempre nakukwento pag pupunta doon. Uy, dito nangupahan kami, etc. 1 month and 1 month lang, baka mapakiusapan. To the point, no, na halos lahat ng mga nakakausap niya, nakikipag-deal na rin. Ayun, basta, no, to make the long story short, no, naapektuhan na pala yung cash flow niya. So, habang tumatagal, hindi niya pala napapansin na naapektuhan yung cash flow niya dahil yung ibang tenant nag-request din na baka pwedeng 1 month and 1 month, baka pwedeng ma-delay ng isang buwan yung upa ko, etc. Kasi nga tinanggal niya yung rules, no, yung iisang uniform contract nila na sinusunod naman noon. Pero dahil pinabago-bago niya sa isang tenant, nagtuloy-tuloy-tuloy, nag-domino effect. So dahil mabait talaga siya na pagbigay niya halos lahat, naapektuhan yung cash flow niya. At lagi ko nga sinasabi, hindi mabuti, no, na 1 month deposit lang ang ibigay sa inyo. Dahil, alam nyo naman yan, Meralco water utility damages, alam nyo na yan, hindi ko na ikukwento yan, no? Eh, yung 4 na possible na sumipsip ng deposit nila. Thank you for the straw. Thank you for the straw. Number 5, no, you will lose control. Ang isa sa mga management strategy ng halos siguro na lahat ng company is tinatawag na control. Block po yan. Planning, leading, organizing, and controlling. Pag walang control ang isang organization, mga kaibigan, wala pong mangyayari. Maguguluhan, no, ang isang organization. In your case, may rental property ka, magiging magulo yung sistema mo. Hindi mo nga kasi nakukontrol. Controlling ka naman masyado. Dapat lang, landlord ka. Kapag hindi ka gumawa ng control, no, wag naman sobrang higpit. Baka yung tenant mo sumabog, saksakin ka. Gusto mo mamaya na 45?
Hindi, ibig sabihin, huwag naman di sobrang tinding control. Baka may sa sobrang control mo, ano ka na, manipulative ka na, sobrang-sobra na. Yung control lang, in a level of business. May mga landlord po ako nakilala, even ako before, no, natatakot ako sa sinasabi ng tenant. Pero along the way, natutunan ko na hindi dapat tayo matakot doon, na baka pag di sila napagbigyan, ma-open sila or magalit sila sa atin. Pero on the other side, no, like naman sinasabi na, pwede man tayo makinig sa tenant. Mamaya nga, yung tinutukoy niya, emergency, no, sa contract. Or kaya, life and death situation, ba't di natin check at i-apply natin sa lahat. Pero kung mag-check ka, magbabago ka, mag-change ka, mag-aangat ka, magbababa ka, pero ina-apply mo sa isang tenant lang or dalawa, medyo mahirap po yan. You will lose the total control, no, na pwede mo magawa sa isang apartment or isang rental property. At darating yung time, no, yung tenant na yung masusunod. Ang dami kong watchers, sobra, na nagsasend sa akin ng message to the point, no, na parang yung tenant niya yung may-ari ng property. Hindi siya makapag-increase, hindi niya mapaalis, hindi niya masingil, hindi niya mapalinis ng harap niya. Kasi nawala yung control eh. Gigil na gigil ako eh. Sasapakin ko yan! Kidding aside, napakalaga po nung control na yan in management strategy. Alam mo, kahit naman saan, pamilya man, organization, laging may control po dapat. Huwag po kayo matakot sa sabihin lagi ng iba. Number 6, you will lose your precious time. If you have multiple rental property na sobrang dami, tapos bawat tenant magkakaiba yung gusto nila or bawat isa iba-iba ng contract na ina-apply, mauubos yung oras mo, kakacheck ng mga gusto nilang gawin or mangyari. Patungkol to sa last vlog natin nung few months ago, nasabi ko hindi ako agree kapag merong isang landlord, no, na nagsasabit sa atin ng sarili nilang contract. Sabi nung iba, ina-allow daw yun. Sige, sabihin natin ina-allow. Pero ako, hindi ko i-advise sa inyo na magandang idea yun. Landlord ka, may prerogative ka para sundin sila or basahin sila or i-check yung gusto nila mangyari. Pero kung ako yung magpapayo, wag na. Yung contract na meron ka, yun na lang yung i-follow ninyo. Dahil babalik ka na naman doon sa number 1 natin. You will be biased and you will be confused, no? Kapag bawat tenant binabasa mo pa, ang dami mong rental property. Sa amin nga lang, yung 14, pagod na kami kada review ng isang tenant. What more kung meron kang 50 or 100 na rental property? Ubus yung oras ng leasing mo kung kada isang tenant doon may iba-ibang mga request or may iba-ibang contract na binabasa or pinapalo. Pati ikaw bilang may-ari, madadamay ka sa ubus ng oras. Imaginein mo, nagpapahinga ka, tapos naguguluhan yung, dahil nga diba sabi ko number 3 ba yun? You and your employee will be confused and the tenant. Pag yan ang ginawa mo, ubos ang oras mo. Ubos din ang pera mo. Control din yan, pati yung peace of mind mo. Advice ko guys, no, i-apply nyo or basahin nyo siguro yung libro ni Michael Gerber, no, na E-Myth. Pinoint out niya dyan, no, kaya hindi nakaka-level up yung mga small business. Papunta sa second stage, third stage, or up to fifth stage. Dahil, sabihin ko sa inyo, dahil sa paiba-ibang rules ng mga may-ari nito, paiba-ibang SOP, paiba-ibang kontrata, paiba-ibang mga sistema sa bawat employee or sa bawat management strategy. So dahil walang uniform, no, na sinusunod yung mga small businesses, marami daw maliliit na negosyo yung nalulugi agad or hindi man malugi pero hindi lumalaki na sobra. Very applicable yung teachings ni Michael Gerber, no, dito sa rental property. Basahin niya, promise, napakagandang libro nito. Kung may small business ka, ma-apply mo rin to, napakaganda. Kahit sa family mo, pwede mo i-apply to in family settings. Sa mga ginagawa nyo or ginagastos nyo sa inyong expenses or sa mga savings. Hindi man siguro 100% tama yun. At least 95% ng mga sinabi niya yun, possible na magpa-improve sa iyong system, dahan-dahan, unti-unti. Anyway guys, if you learn something, pawis na ako, bayaran nyo itong pawis na nawala sa akin. If you learn something today, please comment down below, and kung di ka pa nakapollow, subscribe today, and wala lang, yun lang. Sige po, bye-bye!